Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang tila kinalimutan na ng panahon at maging ng sarili niyang mga dugo at laman. Ngunit paano kung sa gitna ng kanyang pag-iisa ay biglang kumatok ang isang suwerteng hindi kayang ubusin ng ilang henerasyon? Isang lihim na kanyang itatago. Hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa isang pagsubok na maglalantad sa tunay na kulay ng kanyang mga anak. Sino ang mananatiling tapat? At sino ang lalamunin ng paghahangad sa kayamanan? Bago tayo magpatuloy sa kwento, maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Sa isang maliit at lumang bahay sa dulo ng kalsada, naninirahan ang 70 taong gulang na si Lolo Feliciano. Ang bahay na dati ay puno ng tawanan ng kanyang 3 anak na lalaki, sina Ricky, Ronald at Lester. Ngayon ay tila isang kuwebang puno ng katahimikan at alikabok. Ang tanging kasama ni Lolo Feliciano ay ang isang lumang radyo at ang pag-asang balang araw ay may kakatok sa kanyang pinto para siya ay dalawin. Isang hapon, habang naglalakad si Lolo Feliciano pauwi galing sa palengke, bitbit ang isang pirasong tinapay. Nadaanan niya ang isang Lotto outlet. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila may humilas sa kanyang kamay na kumuha ng isang pirasong papel. "Patawarin mo ako, Panginoon. Huling 3 piso ko na ito para sa pamasahe bukas. Pero tila ba may bumubulong sa akin. Isang subok lang para sa mga anak ko." Tumaya si Lolo Feliciano. Hindi niya alam ang mga numerong kinuha niya, mga petsa ng kaarawan ng kanyang mga anak, ang babago sa takbo ng kanyang buhay. Kinabukasan, habang nakikinig sa radyo, nanlaki ang kanyang mga mata. Isa-isang binanggit ang mga numero at hindi siya makapaniwala. Hawak niya ang tiket na nagkakahalaga na mahigit 80 milyong piso. Diyos ko! Totoo ba ito? Nanalo ako! May pambayad na ako sa utang ni Reke. Maipapagawa ko ng bahay ni Ronald at makakapagtapos na ang anak ni Lester. Ngunit bago pa man niya tawagan ang kanyang mga anak, naalala niya ang huling beses silang nagkita. Noong nakaraang Pasko, walang dumating. Noong kanyang kaarawan, tanging text na happy birthday lang ang natanggap niya mula kay Ronald, habang sina Ricky at Lester ay hindi man lang nagparamdam. Dito nabuo ang isang plano sa isip ng matanda. "Susubukan ko kayo. Kung sino ang titingin sa akin sa oras ng aking kunwari ang paghihirap, siya ang tunay na karapat-dapat." Makalipas ng ilang araw, nagpanggap si Lolo Feliciano na nagkasakit. Tinawagan niya ang kanyang panganay na si Ricky. "Hello, Tay. Bakit na naman? Nagtatrabaho ako. Alam mo naman kailangan kong kumita para sa pamilya ko, di ba?" "Anak, Reke, medyo masama ang pakiramdam ko. Baka pwedeng madaanan mo ako rito. Kahit dalhan mo lang ako ng kahit anong mainit na sabaw." "Tay naman, malayo ako dyan. Bakit hindi mo tawagan si Ronald? Siyang mas malapit. At saka wala akong ekstrang pera ngayon para sa gamot mo. Sige na, Tay. May meeting pa ako." Binabaan siya ng telepono ng sarili niyang panganay. Sumunod na tinawagan ni Lolo Feliciano si Ronald. "Oh, Tay. Kamusta? Balita ko tumawag ka kay Kuya Ricky." "Oo, anak. Nagbabaka sakali lang ako. Ronald, baka pwedeng dito ka muna matulog. Ang dilim ng paningin ko. Natatakot akong baka matumba ko dito sa bahay." "Naku, Tay. Tamang-tama. Aalis kami ng mga bata. Pupunta kaming Bagyo. Alam mo naman, matagal na nilang hiling ito. Hayaan mo pagbalik ko, Tay, dadaan ako dyan. May pasalubong akong walis tambo sa'yo."
Napabuntong hininga si Lolo Feliciano. Ang huli niyang pag-asa ay ang bunsong si Lester. Hello, Tay. Ano ba yan? Bakit ang dalas mo tumawag? Nakakaistorbo ka sa laro namin ng mga tropa ko. Lester anak, wala na akong makain. Baka pwedeng mahiram ko muna yung 500 pinahiram ko sa'yo noong isang buwan. Pera na naman, Tay. Wala na yun. Pinambili ko na ng bagong sapatos. Isipin mo naman kami, Tay. Hindi lang ikaw ang tao sa mundo. Mag-diet ka muna dyan. Doon tuluyang nadurog ang puso ni Lolo Feliciano. Habang nakaupo sa kanyang lumang silya, hawak ang tiket na nagkakahalaga ng milyon-milyon, pumatak ang kanyang luha. Mayroon siyang lahat ng pera sa mundo, pero tila wala siyang pamilya. Dito na pumasok ang matinding twist. Nagpasya si Lolo Feliciano na ibenta ang kanyang lumang bahay sa isang mysterious buyer at nagpanggap na siya ay palalayasin na sa kalsada. Gusto niyang makita kung may magpapatuloy sa kanya sa kalsada. Dahil doon ay sinulatan niya ang 3 anak. Sabi niya sa sulat, Mga anak, nawala na ang bahay ko dahil sa utang. Wala na akong matuluyan. Sino sa inyo ang pwedeng kumalinga sa akin? Sabi niya sa sulat. Ano kaya ang magiging reaksyon ni na Ricky, Ronald at Lester kapag nakita nilang nasa labas na ng kalsada ang kanilang ama? Bitbit ang isang lumang sako at tila isang pulubi. At kailan kaya malalaman ng mga anak ang tungkol sa 80 milyong piso? Isang umaga, bitbit ang isang lumang sako na naglalaman ng ilang pirasong damit at ng kanyang lihim na kayamanan. Lumabas si Lolo Feliciano sa kanyang bahay. Sa tulong ng isang abogado na kanyang naging kaibigan, pansamantalang isinara ang bahay para magmukhang kinuha na ito ng bangko. Ang unang destinasyon ni Lolo, ang bahay ng kanyang panganay na si Ricky. Tay, anong ginagawa mo rito sa labas ng gate ko? At bakit ganyan ang ayos mo? Mukha kang pulubi. Nakakaya sa mga kapitbahay. Reke, anak, nawala na ang bahay ko. Wala na akong matuluyan. Sabi ko sana, kahit sa garahe mo lang muna ako sa maliit na kwarto sa likod. Kahit 1 linggo lang, anak. Hanggang sa makahanap ako ng mapupuntahan. 1 linggo? Tay, alam mong masela ng asawa ko. Ayaw niya na may ibang tao rito sa loob ng bahay. At saka wala kaming budget para sa dagdag na pagkain. Bakit hindi ka pumunta kay Ronald? Malaking garden nun. Doon ka magkampa. Walang nagawa si Lolo Feliciano kundi lumakad palayo habang naririnig ang malakas na pagsara ng gate ni Ricky. Dahil doon, sumunod siyang pumunta sa bahay ni Ronald. Inabutan niya itong nag-aayos ng kanilang gamit para sa bakasyon. O tay, akala ko ba sa susunod na linggo pa ako dadaan sa'yo? Bakit dala-dala mo yung sako mo? Mag-uukay-ukay ka ba? Ronald, pinalayas na ako sa bahay ko. Wala na akong matirhan. Maaari bang sumama muna ako sa inyo sa Bagyo? Kahit sa sahig lang ako matulog. Basta may kasama lang ako. Naku tay, puno ng sasakyan. Ang daming bag ng mga bata. At saka doon sa hotel na tutuluyan namin. Bawal ang extra person. Sayang naman tay. Pero sige, heto, may 50 piso ako rito. Ipamasahe mo papunta kay Lester. Sigurado akong tatanggapin ka nun. Paborito ko nun, di ba? Inabot ni Ronald ang lukot na 50 piso at mabilis na pumasok sa loob ng kanilang bahay para iwasan ang ama. Mas masakit ito para kay Lolo Feliciano kaysa sa galit ni Ricky. Ang kawalang malasakit ni Ronald ay parang kutsilyong dumaan sa kanyang dibdib. Huling pag-asa, si Lester. Ang bunso na palaging binibigyan ni Lolo Feliciano ng baon nung nag-aaral pa ito. Tay, ano ba to? Sinabi ko na sa telepono, di ba? Busy ako. May tournament kami ng computer game bukas. Paano kita asikasuhin dito? Lester, kahit sa kusina lang ako. Hindi ako magiging abala sa'yo. Ako pa nga ang magluluto para sa'yo at sa mga kaibigan mo. Luto? Tay, may lupa ka na. Baka malason pa kami sa luto mo. At saka tingnan mo nga yung suot mo.
Nakakaya kapag nakita ka ng mga tropa ko. Sabihin nila, may tatay akong palaboy. Umalis ka na nga rito, Tay. Doon ka sa home for the aged. Doon ka na babagay. Doon na tuluyang gumuho ang mundo ni Lolo Feliciano. Ang tatlong anak na kanyang pinaghirapang palakihin, ayaw siyang tanggapin sa kani-kanilang tahanan. Habang naglalakad siya sa gitna ng ulan, naupo siya sa isang waiting shed. Habang nakaupo si Lolo at nanginginig sa ginaw, isang batang lalaki na nagtitinda ng sampagita ang lumapit sa kanya. Lolo, ito po oh. May kalahating tinapay po ako rito. Kainin niyo na po. Baka magkasakit kayo sa gutom. Nagulat si Lolo Feliciano. Isang estranghero, isang batang mahirap ang nagpakita sa kanya ng malasakit na hindi maibigay ng sarili niyang mga anak. Kinuha ni Lolo ang tinapay at ngumiti ng may kasamang luha. Salamat, anak. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong mo sa akin ngayong gabi. Doon nagpasya si Lolo Feliciano. Tatawagan niya ang kanyang abogado. Hindi niya ibibigay ang kahit isang kusing sa kanyang mga anak. Pero may mas matinding plano siya. Gagamitin niya ang kanyang pera para bilhin ang oras ng kanyang mga anak. Kinabukasan, nakatanggap sina Ricky, Ronald at Lester ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Gusto niyo ba ng 1,000,000 piso bawat isa? Puntahan niyo ang inyong ama sa lumang bodega sa Pantalan. May isang huling-hiling ang isang mystery donor para sa inyo. Dahil sa silaw sa pera, nagmadali ang tatlo. Hindi nila alam, ang mystery donor na ito ay ang amang itinaboy nila sa gitna ng ulan. Ano ang gagawin ng tatlong magkakapatid kapag nalaman nilang kailangan nilang alagaan ang kanilang ama kapalit ng 1,000,000? At hanggang kailan mapapanatili ni Lolo Feliciano ang kanyang sikreto bago lumabas ang katotohanan tungkol sa 80 milyong piso? Sa loob ng isang abandonado at malikabok na bodega sa tapat ng Pantalan, nakaupo si Lolo Feliciano sa isang lumang silya. Nakasuot siya ng madaming sando at butas-butas na short. Isang imahe ng isang taong wala ng pag-asa. Maya-maya pa, sabay-sabay na dumating ang tatlo niyang anak. Nagkakatinginan pa sila ng masama. Tila nag-uunahan kung sino ang unang makakakuha ng biyaya. Tay, nandito ka lang pala. Nag-alala kami sa'yo. Akala ko kung nasaan ka na. Naku Kuya Ricky, huwag ka nang magpanggap. Nandito tayo dahil sa text. Tay, totoo ba? Sino yung mystery donor? Nasaan yung 1,000,000? Oo nga, Tay. Sabi sa text, yung donor daw ay kakilala mo. Ibigay mo na sa amin yung pera. Kailangan ko pang mag-upgrade ng gaming PC ko. Tumingin ng malalim si Lolo Feliciano sa kanyang tatlong anak. Walang ni isa sa kanila ang nagtanong kung kumain na ba siya o kung bakit siya ay nasa maduming bodega. Pera lang ang nakikita nila. Totoo ang pera, mga anak. Isang lumang kaibigan na naging matagumpay sa ibang bansa ang nakakita sa akin sa kalsada kagabi. Naawa siya sa kalagayan ko. Bibigyan niya kayo ng tigi 1,000,000. Pero may isang kondisyon. Kahit ano, Tay. Sabihin mo lang. Kailangan niya akong alagaan dito sa bodegang ito sa loob ng 3 linggo. Bawat isa sa inyo may naka-assign na 7 araw. Sa loob ng 7 araw na yon, kayo ang maglalaban ng damit ko. Kayo ang magluluto ng pagkain ko. At kayo ang maglilinis ng katawan ko. Walang katulong. Walang asawa. Kayo lang mismo. Ano? Maglilinis ng katawan? Tayo naman. Amoy langis at alikabok ka rito. At saka mainit dito sa bodega. Walang aircon. Kung ayaw nyo, maaari na kayong umalis. Ibibigay ko na lang ang 3,000,000 doon sa batang sampagita na nagbigay sa akin ng tinapay kagabi. Wag Tay. Sige, payag na kami. Ako nang mauna. 7 araw lang naman, di ba? 1,000,000 din yun. Nagsimula ang unang linggo kay Ronald. Si Ronald na laging busy sa pamilya at bakasyon, ngayon ay napilitang magtiis sa init ng bodega. Pero imbis na maging tapat na pag-aalaga, puro reklamo ang naririnig ni Lolo Feliciano. Pambihira naman. Ang dumi naman ng damit na to, Tay.
Hindi ka ba marunong mag-ingat? At saka itong lugaw na gusto mo. Bakit walang asin? Ang hirap maging caregiver. Anak, ganyan din ang ginagawa ko sa iyo nung sanggol ka pa. Nililinis ko ang dumi mo nang walang reklamo. Iba naman yun, Tay. Noon yun. Ngayon, may trabaho na ako. Pinagsasabi ko to para lang sa 1,000,000. Lingid sa kaalaman ni Ronald, sa gabi kapag tulog na ang lahat, lumalabas si Lolo Feliciano para makipagkita sa kanyang abogado sa isang magarang kotse na nakaparada malayo sa bodega. Doon kumakain si Lolo ng masarap na pagkain at nagpapalit ng malinis na damit bago bumalik sa pagpapanggap. Dumating ang linggo ni Ricky, ang barakong panganay na laging galit. Tay, bakit ang tagal mong maligo? Malilate na ako sa racket ko. Bilisan mo dyan. Ricky anak, masakit ang tuhod ko. Hirap akong tumayo. Kainis naman. Kasalanan mo yan. Ayaw mo kasing uminom ng vitamins na binili ko noon na hindi mo naman binayaran. Oh, eto ang sardinas. Kainin mo yan. Huwag ka ng maraming arte ha. Ramdam ni Lolo Feliciano ang bigat ng loob ng kanyang mga anak. Hindi sila nag-aalaga dahil sa mahal nila ang ama, kundi dahil sa binabayaran sila. Pero ang pinakamatindi ay ang huling linggo, ang linggo ni Lester. Habang nasa bodega, nanakawan si Lester ng kanyang mamahaling cellphone habang natutulog. Nagwala ang bunso at pinagbintangan ang sarili niyang ama. Tay, nasan yung cellphone ko? Sigurado akong kinuha mo yun at ibinenta para may pambili ka ng sigarilyo mo. Magnanakaw ka, Tay. Wala akong kinuha, anak. Natutulog lang ako rito sa tabi mo. Huwag kang magsinungaling. Kung hindi mo ibabalik yun, aalis na ako rito. Wala akong pakialam sa 1,000,000 mo. Mas mahalaga ang phone ko kaysa sa'yo. Sa galit ni Lester, tinulak niya ang matanda dahilan para matumba ito sa mga lumang kahon. Doon nalaglag mula sa bulsa ni Lolo Feliciano ang isang bagay na hindi dapat makita ng sinuman. Ang gintong card mula sa bangko na para lamang sa mga multi-millionaires. Nanlaki ang mga mata ni Lester. Kinuha niya ang card at tiningnan ang pangalan, Feliciano Santos. Ano to, Tay? Bakit may ganito ka? Pangmayaman to ah. Napahinto si Lolo Feliciano. Ang kanyang lihim ay unti-unti nang nabubunyag. Sa gitna ng tensyon, biglang pumasok sina Ricky at Ronald dahil narinig nila ang sigawan. Nakita rin nila ang hawak ni Lester. Anong meron? Anong card yan? Tay, magpaliwanag ka. Sino ka ba talaga? Handa na ba si Lolo Feliciano na aminin ang katotohanan? O mas lalo niyang higpitan ng pagsubok dahil nakita na niya ang tunay na kulay ng kanyang mga anak sa gitna ng galit at hinala. Nanatiling nakadapa sa sahig si Lolo Feliciano habang nakapaligid sa kanya ang 3 anak. Hawak ni Lester ang gintong card, habang sina Ricky at Ronald ay tila mga betring handang sumakmal sa anumang impormasyong lalabas sa bibig ng matanda. Tay, ano ito? Sabi mo sa amin, wala kang pambili ng pagkain. Sabi mo, kinuha ng bangko ang bahay mo. Pero bakit may ganitong kang card? Pang VIP ito sa bangko ah. Oo nga, Tay. At tingnan mong pangalan, Feliciano Santos. Ikaw yan, di ba? Huwag mong sabihin ninakaw mo lang yan sa mystery donor mo. Iyan ba? Iyan ang card na ibinigay sa akin ng kaibigan ko. Sabi niya, diyan niya ilalagay ang 1,000,000 piso niyo kapag natapos ang 3 linggo. Ipinatago lang sa akin para sigurado. Ibinigay sa'yo? Pero Tay, bakit nakapangalan sa'yo? Hindi ba dapat sa donor nakapangalan yan? Dahil ang sabi niya, ako na ang bahalang mag-manage para sa inyo. Pero dahil wala kayong tiwala sa akin at dahil tinulak mo ako, Lester, baka bawiin na niya ang alok. Sa takot na mawala ang inaasam na 1,000,000, biglang nagbago ang timpla ng 3. Mula sa pagiging mapangusga, bigla silang naging maamong tupa. Tay, pasensya na. Itong si Lester kasi, napakainit ang ulo. Lester,
Humingi ka ng tawad sa tatay. Sorry, Tay. Nagulat lang ako dun sa phone ko. Sige na, akin na yung card. Ako na magtatago para hindi ka na mahirapan. Hindi. Ako may hawak nito hanggang sa huling araw. At dahil mukhang hindi nyo na kaya mag-alaga rito sa bodega, may bago akong hamon sa inyo. Gusto kong dalhin nyo ako sa pinakamagarang restaurant sa lungsod ngayon din. Gusto kong makatikim ng masarap na pagkain bago matapos ang linggo. Nagtinginan ang tatlo. Alam nilang mahal ang pagkain sa mga ganong lugar. Pero dahil iniisip nila ang 1,000,000, pumayag sila. Dinala nila si Lolo Feliciano sa isang sikat na steakhouse. Ngunit lingid sa kaalaman nila, ito ang restaurant na pagmamayari na pala ni Lolo Feliciano gamit ng kanyang napanalunang pera. Pagpasok pa lang nila, lahat ng staff ay gustong yumuko at bumati. Pero nagbigay na ng sinya si Lolo sa kanyang manager na si Manager Mike sa pamamagitan ng isang tingin. Grabe, Tay. Ang mahal dito. Sigurado ka ba? Baka hindi ka siya yung 500 piso ko rito. Huwag kang mag-alala, Ronald. Ang mystery donor ang magbabayad nito mamaya. Habang kumakain, sinubukan ni Lolo Feliciano na kausapin ang kanyang mga anak tungkol sa kanilang kabataan. Noong panahong wala pa silang pera at tanging pagmamahalan lang ang sandigan. Naalala nyo ba noong bata pa kayo? Isang pirasong tuyo lang ang ulam natin. Pero masaya tayo. Naghahati-hati kayo sa kanin. Ngayong malalaki na kayo. Bakit parang hindi nyo na kayo magkasundo? Bakit parang pera na lang ang mahalaga sa inyo? Tay, iba ng panahon ngayon. Hindi nakakain ng alaala. Ang kailangan natin, pera. Para mabuhay. Oo nga, Tay. Huwag mo na kaming sermonan. Kumain ka na lang dyan para matapos na ito. Habang kumakain, isang matinding twist ang nangyari. Lumapit ang isang waiter at aksidenteng natapunan ng tubig ang mamahaling sapatos ni Ricky. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin? Alam mo bang mas mahal pang sapatos ko na to kaysa sa sweldo mo sa isang taon? Manager! Nasaan ang manager nyo? Lumapit si Manager Mike. Tumingin muna siya kay Lolo Feliciano na parang nagtatanong kung ano ang gagawin. Tumangulang ang matanda. Pasensya na po, sir. Bago lang po ang waiter namin. Wala akong pakialam. Gusto ko, tanggalin nyo yan sa trabaho ngayon din. Kung hindi, ipapasara ko ang lugar na to. Ricky, anak. Maupo ka. Isang basong tubig lang yan. Huwag mong maliitin ang taong nagtatrabaho ng marangal. Huwag kang makialam, Tay. Pulubi ka lang dito. Huwag kang magastang may-ari. Sa sandaling iyon, tumayo si Lolo Feliciano at hindi na siya ang matandang kuba at mahina. Ang kanyang tindig ay naging matikas. Kinuha niya ang napkin sa kanyang kandungan at dahan-dahang binitawan ito sa mesa. Manager, sapat na ang nakita ko. Opo, Sir Feliciano. Ano po ang utos nyo? Nanlaki ang mga mata ni Ricky, Ronald at Lester. Sir Feliciano, bakit ang manager ng ganito kagarang restoran ay yumuyuko sa kanilang ama? Ipakancel mo ang check na nakalaan para sa tatlong ito. At tawagan mo ang aking abogado. Sabihin mo sa kanya, ang pagsubok ko ay tapos na. At ang resulta ay nakakadismaya. Biglang natahimik ang buong restoran. Ang magkakapatid ay tila naging estatwa. Anong check? Anong abogado? At higit sa lahat, bakit si Lolo Feliciano ang nag-uutos sa manager? Tay, anong ibig sabihin nito? Anong biro to? Hindi ito biro, Ronald. Ang mystery donor na hinahanap nyo ay ang tatay nyo na itinaboy nyo sa ulan. Sa puntong ito, biglang may pumasok na mga bodyguard at isang lalaking nakasuot na may hawak na folder. Ang abogado ni Lolo Feliciano. Dito na ilalabas ang katotohanan tungkol sa 80 milyong piso na napanalunan ni Lolo Feliciano sa loto. Sa loob ng restaurant, parang tumigil ang mundo ni Ricky, Ronald at Lester.
Ang abogado ni Lolo Feliciano na si Atty. Santos ay dahan-dahang binuksan ang kanyang folder sa harap ng tatlo. Magandang gabi sa inyo. Ako ang legal counsel ni Mr. Feliciano Santos. Narito ko para basahin ang pinal na desisyon ng inyong ama tungkol sa kanyang napanalo ng 80 milyong piso sa loto, kasama ng kanyang mga bagong ari-arian. Walang pang milyon? Tay, totoo ba yun? Akala ko nagbibiro ka lang. Tay, alam ko na. Isang malaking prank lang to, di ba? Gusto mo lang kaming isurprise. Ang galing mo talaga, Tay. Sabi ko nga ba, may tinatago kang galing eh. Tay, pasensya ka na kanina ha. Nagulat lang talaga ako doon sa waiter. Alam mo naman, stress lang ako sa trabaho ko. Pero mula ngayon, sabay ka na namin titira. Ibibigay ko sa iyo ang master's bedroom. Tumingin si Lolo Feliciano sa kanyang tatlong anak. Walang bakas ng galit sa kanyang muka, kundi isang malalim na lungkot. Isang lungkot na hindi kayang bayaran ng anumang halaga. Tumahimik kayo. Tapos na ang oras ng inyong pag-arte. Sa loob ng 3 linggo sa bodega, nanalangin ako na sana kahit isang beses may magtanong sa inyo kung kamusta na ang puso ko. Kung masaya ba ako. Kung ano ang pangarap ko bago man lang ako pumanaw. Pero wala. Ang narinig ko lang ay kung kailan dadating ang 1 milyon. Ang narinig ko lang ay kung gaano ako kabaho. Kung gaano ako kaabala. At kung paano ako naging pabigat sa inyong mga perpektong buhay. Inabot ni Lolo Feliciano ang mga dokumento mula kay Atty. Santos. Ricky, Ronald, Lester, heto ang huling hiling ninyo. Ang pera. Inabot ni Lolo ang tig-isang sobre sa kanila. Agad itong binuksan ng tatlo na may malalaking ngiti. Ngunit ang kanilang mga ngiti ay biglang napalitan ng pagtataka. Sa loob ng sobre ay walang tseke, kundi isang kopya ng resibo ng kanilang mga utang nung sila ay bata pa at isang sulat. Ano to, Tay? Resibo ng gatas? Resibo ng matrikula ko nung college? Iyan ang halaga ng pagmamahal na ibinigay ko sa inyo nung wala pa akong pera. Iyan ang puhunan ko sa inyo na hinding-hindi nyo nabayaran ng pasasalamat. Atty. Santos, basahin mo ang pinal na desisyon. Ayon sa utos ni Mr. Feliciano, ang lahat ng kanyang yaman, ang 80 milyon, ang restaurant na ito, at ang kanyang mga lupain ay mapupunta sa isang foundation para sa mga abandonadong matanda at sa batang nagngangalang Junjun, ang batang sampagitan na tumulong sa kanya nung gabi ng ulan. Hindi pwede yan. Kami ang mga anak mo. May karapatan kami sa batas. Actually, Mr. Lester, ang pera ay galing sa swerte at hindi ito inheritance mula sa sabilitang batas habang buhay pang donor. Malaya ang inyong ama na ibigay ito sa kahit kanino. At dahil napatunayan sa record ng bodega ang inyong emotional abuse, wala kayong habol. Tuluyan ang nanghina ang tatlo. Napaupo si Ricky sa sahig, habang si Ronald ay hindi makapagsalita. Si Lester naman ay pilit pang lumalapit kay Lolo Feliciano para humawak sa kanyang binti. Tay, maawa ka. Marami akong utang. Akala ko makakabayad na ako. May ibibigay pa ako sa inyo. Isang huling pagkakataon. Ipinatira ko kayo sa bodega sa loob ng 1 taon. Doon kayo magtatrabaho bilang mga tagalinis ng pantalan. Kung matatapos niyo ang 1 taon ng walang reklamo at may pagmamahal sa kapwa, doon kapag iisipan kung bibigyan ko kayo ng pang-umpisa sa buhay. Pero sa ngayon, ang tatay niyo ay aalis na. Gusto ko nang mamuhay ng tahimik kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. May pera man ako o wala. Tumayo si Lolo Feliciano at dahan-dahang lumakad palabas ng restaurant. Sa labas, naghihintay ang batang si Junjun, na ngayon ay maayos na ang suot at nag-aaral na sa tulong ni Lolo. Sumakay sila sa isang sasakyan at tuluyang iniwan ang 3 anak na nakatulala sa gitna ng kanilang pagsisisi. Ang kwento ni Lolo Feliciano ay isang paalala sa ating lahat. Ang yaman ay pwedeng mawala sa isang iglap. Pero ang tunay na pagkatao ay nasusukat sa kung paano mo itatrato ang mga taong walang maibibigay sa iyo.
Huwag nating hintayin na magkaroon ng 80 milyong piso ang ating mga magulang bago natin sila mahalin at respetuhin. Dahil sa dulo, ang tunay na swerte ay hindi ang perang napanalunan sa loto, kundi ang pamilyang mananatili sa tabi mo, sa ulan man o sa araw. At dito nga nagtatapos ang ating kwento mga katamokski. Sana ay nagustuhan nyo at may napulot kayong aral. Muli, maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta at pakikinig. Nawa po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.